Magandang araw mga kaibigan. Isa sa atin taga-subaybay ay humingi ng aking personal legal opinion tungkol sa kanyang problemang kinakaharap sa kasalukuyan. Ganito daw kasi ang kanyang problema. Mayroon siyang isang kaibigan na nagpapahanap ng isang taong pwedeng mautangan. At ngayon, pinakilala niya ito sa kanyang kaibigan na nagpapautang. Sa madaling salita, pinautang naman. Pero sa kasamaang palad ay ito daw yung taong nangutang ay hindi nakapagbayad sa kanyang pinagkakautangan ng ilang buwan. At in fact, almost isang taon na raw ang nakakalipas ay hindi pa rin nakakabayad ng kanyang utang. Ngayon, ito yung taong nagpapautang. Hinahabol niya ngayon ang ating taga-subaybay. Siya daw ang may karapatan na magbayad sa utang dahil siya ay tumatayong bilang garantor. Ngayon, ang tanong ng ating taga-subaybay, humingi sa akin ng personal legal opinion ko kung totoo ba siya ay nagiging garantor sa pagkakataong iyon. Atin po sasagutin yan sa video ito bilang personal legal opinion ko lamang at hindi po ito dapat na maituring bilang isang legal services. Pero bago po niyan ay pag-uusapan po muna natin ang tungkol sa co-makers at yung guarantor. Alamin po natin kung ano ba ang mga karapatan ng co-makers at ano rin po ba ang mga karapatan at obligasyon ng isang guarantor. Ang guarantor, ang co-makers po ay ito yung isang taong tumatayong magbabayad at responsibly sa pagbabayad ng isang utang ng isang principal debtor kung ito ay hindi makapagbayad. Yung co-makers po ay kasama sa pagpirma sa isang promissory note na kung saan siya po ay nangangako magbabayad sa creditor kung yung principal debtor ay hindi makapagbayad ng kanyang utang. Now, may dalawang uri na obligasyon ng isang co-makers. Ang kanyang obligasyon ay pwede magiging joint obligation at pwede rin magiging solidary obligation. Alamin po natin yan ang distinction ng dalawa sa pamamagitan ng ating example. Halimbawa po, example number 1, mayroong isang promissory note. Ang nakalagay sa isang promissory note ay ganito: I promise to pay Juan de la Cruz 4,000 pesos on August 14, 2025. Signed sa baba, signed makers. Sa kabila, signed co-makers. Now, sa example natin, ang ginamit na term ay yung salitang I promise to pay. Pag ganun po ang salita na ginamit, ang magiging obligation ng isang co-makers ay yung tinatawag na solidary obligation. Kapag ang obligation ay isang solidary obligation, ang ibig sabihin, yung co-makers ay pwedeng singilin ng creditor for the entire amount of the obligation. Sa ating example, ay yung entire amount ng isang obligasyon ay 4,000 pesos. So, pwede po singilin ng creditor si co-makers for the whole amount of 4,000 pesos. Pwede niyang singilin si co-makers ng diretso for the whole amount. Pwede rin ni creditor singilin si makers ng diretso. Depende sa creditor kung sino gusto niyang singilin. But the point is,
Ang co-makers nito ay pwede singilin for the entire amounts of the obligation, and that is solidary obligation. Now, sa pangalawang example, halimbawa sa isang promissory note, ang nakalagay ron, we promise to pay Juan de la Cruz 4,000 pesos on August 14, 2025. Signed makers, kabila signed co-maker. Now, ang ginamit na salita rito ay yung we. We promise to pay Juan de la Cruz. Pag we ang ginamit, yun po, ang obligasyon po ay isang joint obligation. Pag sinabing joint obligation, the obligation is divisible. Ibig sabihin, the entire amount of the obligation shall be divided equally among the co-makers. Kung ilan ang co-makers, ay the entire amount of the obligation should be divided among them equally. Yan po ang essence ng joint obligation. Now, kahit na ang obligation, joint obligation man yan o solidary obligation, the obligation of the co-makers to the creditor is primary or principal obligation. Yan po ang ating palatandaan. Now, sa guarantor man, under Article 2047 ng Civil Code of the Philippines, it so provides by guarantee, the person called the guarantor binds himself to the creditor to fulfill the obligations of the debtor in case the latter fails to do so. Yun ang sinasabi ng ating batas tungkol sa guarantor. Ang guarantor po ay meron lamang subsidiary or secondary liability against the creditor. Ang ibig sabihin, yung creditor ay hindi pwedeng maningil kaagad-agad sa isang guarantor without exhausting all legal remedies against the debtor. Article 2058 of the Civil Code of the Philippines so provides that the guarantor cannot be compelled to pay the creditor unless the creditor has exhausted all of the debtor's property and pursued all legal remedies against the debtor. Kailangan po hahabulin muna ng creditor ang kung ano man ari-arian ang debtors meron, at yung ibibenta ang proceeds nun, yun ang gagamitin pambayad sa utang. Now, sa kabila ng lahat, hindi pa rin kasya ang amount. That's the time na kung saan yung guarantor ay pwede nang habulin ng isang creditor. At yun ang tinatawag na subsidiary or secondary liability ng isang guarantor. Now, sa kaso ng ating taga-subaybay, humihingi siya ng kalinawan kung talagang ba siya ay naging guarantor during the time na pinakilala niya ang kanyang kaibigan para mangutang sa kanyang kaibigan na nagkakautang. Ang masasabi ko dyan ay hindi ka pwedeng ituring na guarantor. Kasi sabi ng batas, to be a guarantor, you have to bind yourself to the creditor that you are going to pay an obligation of the principal debtors, just in case ito yung taong nangutang ay hindi makapagbayad ng kanyang obligasyon. Yan po ang sinasabi ng batas.
Kaya hindi ka pwedeng singilin ng iyong kaibigan bilang ikaw ay garantor. Wala kang pinirmahan na dokumento para patunayan na ikaw ay nangako na magbabayad ng utang as a garantor. Kaya sana nakapagbigay ako sa iyo ng konting linaw at ganoon din po sa atin lahat ng mga taga-subaybay. Sana nakapag-inform ako, nakapagbigay ako ng informasyon kahit paano tungkol sa ganitong usapin. Now, disclaimer lamang po, hindi po ako abogado, subalit law graduate naman ako. Now, kung gusto nyo ang ganitong klaseng content, just subscribe to my YouTube channel, share and like my videos, and don't forget to click the notification bell for more updates on my upcoming videos. Maraming salamat po.